Isang balitang tila isang dambuhalang kanyon ang sumabog sa gitna ng bansa matapos kumalat ang ulat na ang makapangyarihang si Remula ay misteryosong nawawala at hindi na mahagilap sa anumang sulok ng kapuluan. Ayon sa mga impormasyong ating nasagap mula sa mga pinakalihim na espiya, hindi lang basta naglaho ang opisyal kundi dala-dala rin umano ang nawawalang milyon-milyong pisong pilit ibinaon sa kailaliman ng limot. Maririnig daw ang malalakas na kalabog ng mga pinto at ang walang humpay na takbuhan ng mga operatiba sa bawat kanto ng gobyerno habang binabahan na ng malamig na pawis ang mga nasa pwesto sa takot na ang kanilang pinakamalaking lihim ay tuluyan ng lumipad palabas ng bansa kasama ang mga nawawalang kayamanan. Nagulantang ang buong mundo at tila huminto ang ikot ng mundo sa nakakashock na revelasyong ang matapang na si Marcoleta ay hindi na nakapagpigil at tuluyan ng bumasag sa pader ng katahimikan. Maririnig ang nakakangilong dagundong ng kanyang tinig na tila isang nagngangalit na bagyo habang ipinapakawala ang mga matatalas na banat na nagsisilbing mga balisong nasusugat sa dangal ng mga trador sa bayan. Tila binabagtas na natin ang pinakamadilim na kabanata ng ating kasaysayan kung saan ang bawat salitang binitawan ni Marcoleta ay nagsisilbing mitya ng isang bombang handa ng sumabog sa mukha ng mga tiwali na nag-iiwan sa buong administrasyon na nanginginig ang mga kalamnan sa tindi ng pressure na ngayon lamang nasaksiyan sa ating panahon. Ito na nga ba ang katapusan ng maliligayang araw ng mga mapagsamantala at ang simula ng isang madugong paghuhukom na wawasak sa lahat ng inyong pinaniniwalaan tungkol sa katatagan ng gobyerno? Walang yao talaga tong Ping Lacson na to. Pinagbibitiw ka namin dyan sa Blue Ribbon Committee. Hindi dyan sa Committee on Electoral Reform. Sa'yo na yung Committee on Electoral Reform na yan. Magbitiw ka dyan sa Blue Ribbon Committee. Base ho dito sa pinaka-latest na update, nagbitiw na daw ho itong si Ping Lacson bilang chairperson ng Committee on Electoral Reform. At ang uupo daw ho dyan si Risa Hontiveros. Hindi ho siguro narinig nitong itong si Pinky ang panawagan ng sambayan ng Pilipino na kung saan pinagbibitiw siya sa Blue Ribbon Committee, hindi dyan sa Electoral Reform. Diyan ka lang, huwag kang aalis dyan. Bumaba ka sa Blue Ribbon at ilagay mo si Senator Rodante Marcoleta. Mabihira talaga. At dito rin pala sa video na to, naku, pag-aanalisahan itong napakahusay na abogado nitong si Atty. Salvador Panelo kung anong nga ba yung mga update na yan dyan sa The Hague, Netherlands. Kalagayan itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte, pag-uusapan ho natin sa video na to. Pero bago yan, sa like at sa subscribe, masaya na ho tayo dyan sa mga gusto sumali sa ating community. Yung join button nandiyan lang ho sa baba. Rumekta ho tayo dito kay Ping Lacson. Pambihira talaga. Applicability sa suggestion ni SPA. Simulan mo. Pinapaliwanag niya ho dito yung anti-political dynasty ko, no? Political. Not sa local, say, mayor, vice mayor of the same town, or mayor and councilor, mga ganun. Ang version ko kasi is provincial level. A governor and a mayor in the same province will constitute a political class. Kanya-kanya version. Sa version niya, sir, nagawin anong level? No, provincial na. Ang governor at meron siyang kapatid o anak na mayor, madi-disqualify dapat yung isa sa kanila. Sir, yung level ng pagkakaroon. Yung iba naman, Yung consanguinity. second degree. Okay. Most of the bills, second degree. Meron nakita ang fourth degree. Natin yung Christian Puro Pagtagula. It depends on the community. Sir, kung hindi gradual yung gagawing anti-political dynasty, malabong... Kasi baka lalong hindi may pasa. Yun lang kanya result. Sabi niya, huwag natin biglayin. Open muna natin na magkaroon na ng batas o political dynasty. Which to me is reasonable, practical. So yung sa party list, kayo rin pong committee nyo rin na mag-handle ng public hearing? But sabi ko kay Daniel, tinalimtis ko mamaya kay Senator Risa kasi puno ako sa Blue Ribbon, meron pa ako accounts. Ba't kasi alis ka na kasi sa Blue Ribbon, anak ng toko, ayaw ka na ng ating mga kababayan dyan. Alis ka na. Pro tem pa ako, so yun ang na-discuss namin. And amenable naman si Senator Risa to chair it. Sir, kailan next Blue Ribbon? Wala pa eh. Wala pa, ano pa yan? Next year pa yan, 2027, 2027 na yan, January 2027 na, tama, di ba? Magre-resign ka pa, di ba? Tapos papaligaw ka pa ulit, tapos babalik ka ulit, di ba? Ano bang script natin ngayon, Ping? Diyan sa Blue Ribbon, ano yung mga delaying tactics natin para hindi matuloy yung mga hearing na yan?
Ikwento mo naman sa amin. Mag-ano ka, mag-iinarte ka ulit. Tapos magpapasuyo ka dito kay Pinky, dito kay Tuta Soto, dito kay Escalera. Oh, maya-maya kunyari ibibigay kay Rapi Tulfo, Erwin Tulfo. Tapos bigla kang papasok sa eksena, ganon. Mag-resign ka na. Tapos kunyari walang makuwang walang gustong humawak. Tapos bandang December 2026, bigla kang pumasok sa eksena. Mga strategiya ng mga di ba? Mga merong saltik sa utak. Ito na siya. Pero definitely, nasa kasi yung Shokos order, nandiyan na yung mga right for some time, usually. Pero kailangan magkaroon ng hearing to formally cite them in contempt of the committee. So mga ilang hearings na lang po yung yung ilang hearings na lang po yung tinitingnan nyo? Maybe 2, at most 3 siguro. Pero halos tapos na yung partial committee report namin, i-route na namin yan for signature. Sir, sino yung mga possible sa kante? Si Zal. So, Practically lahat. Kasi sabi ko, explanation na sa abroad, so hindi naman siguro acceptable yun. Others are in the hospital. Alam naman natin, lahat nagpa-hospital. So, hindi satisfactory. Ay, ang amount? Hindi ko tayo ang amount yung sila. Hindi cited in contempt of legal. So sumagot sila sir dun sa Shokos order. Hindi sumagot sila ang Gutesa, I think si Texay, and Raga, hindi sila nakasagot. Sino lang sir sumagot sa Shokos? Paano sasagot si Gutesa? Tinatago siya. Di ba? Paano sasagot si Gutesa? Nasa kampo na siya ng mga magnanakaw ngayong mga panahon na to. Pinapirmahan na nga siya ng bagong sworn affidavit niya. Ayaw mo bang ilabas yun, Ping? Ilabas mo next hearing yun. Curious kami kung anong nilalaman nung sapilitang pinapirma daw na di umanong dokumento dito kay Master Sergeant Orly Gutesa. Sige na, huwag ka na mahiyaping. Pag-absuelto kay Martin Romualdez at kay Marcos Jr. na kung saan pinilit nang daw ho siya nitong si Senator Dante Marcoleta at nitong si Mike Defensa. Ilabas nyo na yan. Iya pa kayo eh. Yung Edward Lipana. sabi niyo pa Ganun din, masakit din. nasa hospital na siya. I believe so. At hindi acceptable sir yung kanilang... Kasi lahat naman nasa hospital eh. We have to be uniform in applying the rules, di ba? Kasi kung, di ba, tatanggapin mo kasi nasa hospital, yung iba hindi mo tatanggapin. Medyo hindi naman fair. Sir, sabi ni Saldico, handa siya mag-testify sa impeachment case against the President. According Mag-testify. to Mike Defensor, not according to Saldico. Pero dapat mag-testify muna Parang yung si Gutesa, nasa Marine Compound. Pero parang ganun lang. Wala naman doon. Wala na, linipat na eh. Kinuha na daw sa mga marino. Wala naman talaga dun. Lininaw na nga nitong si Congressman Mike. Wala na sa Marine Compound yaang si Master Sergeant Orly Gutesa. Pasadaan ko lang to, mabilisan lang ho ito mga kababayan bago tayo magtungo dito kay Atty. Salvador Panelo. Ininda ho netong si DPWA Secretary Vince Dizon. Yung paglalagalag pag-i-inspeksyon nitong si Sir Jesus Busi Duque diyan sa mga flood control project diyan sa Ilocos Norte. Ikaw kasi ito ho siya. Saludo, palakpakan muna natin itong si Sir Duque. Saludo sir. Napapanood ko yung mga video mo, talagang napakasigasig ng ginagawa mong pag-i-inspeksyon. Pag ako naging presidente, gagawin kitang DPWH secretary. Mas mahusay kang mag-inspection kaysa dito kay Vince Dizon. Nagalit si Vince Dizon sa ginagawa mo. Yan sabi niya, doon sa matabang vlogger, di naman mataba. Ikaw makamataba ka naman porque payatot ka. Langya ka, ito talaga si Vince Dizon, lakas makapangutya. Sa bagay, ang pagiging matabayan, sir, maganda yan. Sinyalis yan ang ibig sabihin, di ka nahihirapan sa buhay. Di kagaya namin dalawa ni Vince, nangangayayat na kami, di ba? Ito, doon sa matabang vlogger na nagpunta sa Ilocos, wag akong pangunahan at siraan. Alam mo bang pwede kitang kasuhan sa ginagawa mo, sinasabi mo.
na iniiwasan ko, yang Ilocos. Nako, sir, kakasuhan daw. Ibang klase talaga tong si Vince Dizon. Di mo na, meron na nga, dapat nga imbis na masaktan ka, magpasalamat ka na lang eh. Di ba, merong isang Jesus Bushi Duque ang willing na ika nga gumawa sa trabaho mo. Dapat nga bigyan mong pangmerienda yan si Sir Duque. Kahit 100,000 lang eh. Mantakin mo, gastos niya, pinampunta niya dyan, pinang-inspection niya dyan. Kahit sa kalagitnaan ng ulan, nag-i-inspection siya ng mga flood control sa Ilocos Norte. Ang tagal na ng issue, pinuntahan mo na buong lupalot ng Pilipinas. Mula Apari hanggang Ulo, nagpunta ka na. Ilocos Norte, di mo pa binibida. Ayan, yan tuloy ang napala mo. Panoorin ho natin itong video. Adams, Ilocos Norte. Ano to? Adams, Nako. Ilocos Norte, no? First District ng Ilocos Norte. First District, At nako. ito yung isang proyekto. Distrito ni ano to? Nako, matindi. Walang yan. bakal sa loob. Walang bakal, oh. Hollow point. Halo po. Bumagsak doon. At kung makikita nyo, kung dito natin naaangguluhan yung camera, dadalhin natin Ilocos dito Norte. yung camera Oh. Vince Dizon, kaya mo bang gawin yan? dito. Oh. Kukuhanan natin ng pahabang ganyan, makikita Nako. nyo May problema. yung to. destruction ng itong flood control mitigation project na ito. Hindi dapat ho nangyayari yan sa mga flood control project. Kaya nga sila itinayo dahil dyan sa mga kaganapan na yan. Pag rumaragas ang tubig, malakas na bagyo, di ba? Kaya nga ho natin tinatayo yan para ika nga malabanan yung mga ganyang klaseng kaganapan. Okay? Pero base sa ating nakikita, ang nakontrol lang yung paglabas ng pera. Nailagay lang doon sa mga politikong malalalim ang paglagyan. Di ba? Yan. So, ayan. Isa itong pagpapatunay na kahit umuulan, masama man ang panahon, kung may gusto kang gawin para makatulong ka sa bayan, eto, challenge ko sa mga vloggers dyan. Maghanap din kayo ng mga proyekto na sasabihin nyo na substandard, ghost, at kung sabihin natin na kinurap o kinurakot ng mga empleyado ng gobyerno. Kasama na yung ating mga politiko na pinagdududahan natin. Ito, Mr. Marcos, President Marcos, First District ng Lawag kay Sandro Marcos. Oh. Ano na ito? Kung gusto nyo, puntahan ninyo. Isa pa ho, isa pa. Nandito pa daw ho siya sa Adams. Okay? Andito pa rin tayo sa Adams at nakita natin itong ginagawang tulay dito. At Vince, di mo ba kayang gawin yan? Anak ng toko, bottomless ang budget mo. Hindi mo magawa yan. Kahit palapagin mo lang dyan yung helicopter para mapakita mo sa sambayan ng Pilipino kung gaano kapalsipikado yung mga flood control dyan sa Ilocos Norte. Kung sakaling makita yan ng ating mga kababayan, dagdag pogi points kay Marcos Jr. yan. Ibig sabihin, kahit baluarte niya, wala siyang sinisino. Kaso, nagpunta na kayo ng Davao City, nagpunta na kayo sa kayo nagpupunta. Tapos sinasabi mo, ang epicenter ng kakurakutan sa mga maanomalyang flood control, ang Bulacan First District Engineering Office. Anak ng Petrang Garapata, Ilocos Norte, malala ang mga i-issue ng flood control eh. Walang mga bakal eh. kita natin yung mga wasak na flood control project, no? Ano yan? Hanggang doon. At itong ginagawang tulay, Ilocos Norte ho yan ha. Ilocos Norte. Kaya itong si Sandro Marcos, nako, himas reyes ka sa susunod na administrasyon, walang yaka. Saan mo dinala? Saan napunta? Anong nangyari? Bakit hindi kita naririnig na nagpiprivilege speech para questionin yung mga kontraktor na gumawa dito sa mga flood control na to? Nananahimik ka kasi may problema. Sige. tinanong natin yung mga gumagawa, matagal na raw ito na ginagawa, pero hindi alam kung kailan ang completion date.
Maalata na isang poste pa lang. Isang poste pa lang ang ginagawa. Isang poste. Ang tagal na yan, isang poste pa lang. Uy, Vince Dizon! Bira ka, oo. At mukhang sira na yung daan. At doon bumagsak na yung flood control project. Kaya natin ito pinuntahan dahil nadaanan natin. So hindi namin alam kung ano yung Grabe, kompletong wasak-wasak detalye ko. ng Wasak-wasak ko eh. Tignan nyo naman yan, oh. Tignan nyo ho yan. Dapat yaang ano na yan, yaang parang pader na yan nakaslant na pader, dapat dito yan sa taas. Kaso dahil siguro walang bakal at substandard, mali-mali pagkagawa, tinipid o kinurakot ang pondo, dumausdos pababa, ngayon nasa daanan na ng tubig. Imbis na bumilis ang agos ng tubig, yung linagay nilang mga simento na yan, lalo pang mga magnanakaw talaga itong mga Marcos na to. Pupunta kayo sa Bulacan First District Engineering Office, dyan pala sa lugar nyo, daming kakurakutan sa flood control. Kapal ng mukha nitong mga Marcos na to. proyekto na ito sa mga nakakaalam, no? Kasi nilito-lito tayo ng mga coordinates eh. Sa mga nakakaalam, kayo na mag-comment. Kailan ba nagsimula ito na proyekto at kailan matatapos? Kami, naghahanap lang. Saludo. Tinutugunan lang namin yung challenge na sinabi ng Pangulo natin. Maghanap. Tama, si Marcos Jr. pala ang tulungan nyo kami. Ayan, tinutulungan na kayo ni Sir Jesus Busi Duque sa paghahanap ng mga maanomalyang flood control. Ayos. Pag-video, pag-picture ng mga pagawaing bayan na sa tingin nyo ay kinurakot. Ito sa tingin ko, parang sayang ang bayot. Walang iya talaga tong si Sir Duque. Ingat. Palakpakan ho natin. Delikado yung ginagawa niya ho na yan. Tayo, nasa de facto martial tayo ngayong mga panahon na to. Yan ang pinag-iinitan nitong walang hiyang administration na to. Ilagay lang ho natin doon sa yung tanawin na kung saan mapapamura itong si Vince Dizon. Ayan, saan ka nagpupunta, sayang binabayad namin sa iyo. Pinapaimbestiga namin sa iyo yung mga ganyang klaseng infrastruktura kung saan ka nagpupunta. Nagpupunta ka ng Europa. Di ko alam kung sinong kinita mo doon. Sabi ng iba, si Yusek Cabral, wala tayong pakialam dyan kung sino pang kinita mo dyan. Ang problema natin dito, bakit itong simpleng tao na to na walang pondo, walang budget, walang makinarya, walang suporta ng pamahalaan, nakikita niya ay ang mga kapalpakan na yan dyan sa Ilocos Norte. Ano bang... sa bagay, pagka talaga nakasara mata mo, kahit anong ebidensya ipakita sa'yo, ipapakulong ka pa, kakasuhan ka pa. Langya talaga tong si Vince Dizon. Umayos ka, Vince, ha? Langya ka, isa ka pa. Akala mo, makakalimutan namin lahat ng kabalbalan mo na yan. Ano ka na, makasing, umabot ka na sa edad ni Enrile, ipapaalala pa rin namin yung mga kabalbalan na ginagawa mo dito sa administrasyon na to. Tandaan mo yan, Vince. Punta ko tayo kay Atty. Salvador Panelo. Yung issue ng whether may ebidensya or not is irrelevant sa ngayon. Irrelevant. So ngayon ang dapat na pag-usapan talaga yan, yung jurisdiction. Hindi nila ma-resolve yung jurisdiction yan. Ang sinasabi nila may jurisdiction. Kasi sa ilalim ng Rome Statute, kahit na umatras ka, umalis ka na sa kanila, kaya may obligasyon ka pa rin mag-cooperate. Pero nakakalimutan nila na balikan nila yung prinsipyo ng complementarity na ang sistema legal ng isang bansang miyembro ay nangingibabaw, will prevail over the Rome Statute. Yun ang muna dapat nilang i-resolve. Sapagkat pinagpipilitan nila yung provision sa Rome Statute na may obligation ba kahit umatras, kinakalimutan nila na merong kondisyon bago ang ICC makapasok sa isang bansa upang pakialaman ng sistema legal nito. At yun nga yung paulit-ulit natin sinasabi, yung principle of complementarity. Hindi ka maaaring pumasok ng jurisdiction sa isang miyembrong bansa kung yung bansang yan ay may kakayahan na usigin ang mga kriminal
na nag-commit ng krimen against humanity. O kung may kakayahan man, ayaw gumalaw. Yung dalawang yun ay dapat na ipukpok ng mga defense lawyers. Dapat i-resolve yun. Sapagkat naprobahan na natin na meron tayong kakayahan. Nausig na natin ng libu-libong kriminal. Libu-libo na rin ang nakakulong. 2 presidente pinakulong na natin. Isang presidente tinapo na natin sa Estados Unidos hanggang doon siya namatay. So ano pang prueba na may kakayahan tayo? Lahat pinakita na natin, pero pinipilit nila, hindi nila makita yan. Ibig sabihin talagang in violation of their own laws, talagang lilitisin nila at iko-convict nila. Yan ang nakikita natin dyan. Kaya itong mga abogado, dapat from the very beginning, palaging jurisdiction, walang jurisdiction, whether under international law or under the Constitution, and even under their own rogue statute. Hindi, alam mo, Carlo, ang problema kasi dyan sa mga abogado. Maganda yung abogado. Unang-una ayaw nilang samahan sila ng abogadong Pilipino na makakatulong ng malaki sa issue ng jurisdiction sapagkat tayo ay miyembro dati. Di umano. Sa punto de vista ni Presidente Duterte, hindi tayo miyembro kasi nga yung napakahalagang requirement ng publication o pagpapalathala ng isang batas na sasakop sa iyo sa ilalim ng Official Gazette, kailangan i-publish yun para malaman ng tao kung ano yung batas na yun. Dahil sa saligang batas, sinasabi nga doon, na kailangan bigyan mo ng due process kung gusto mong tanggalan ng kalayaan, ng buhay at ng ari-arian. Ang problema, hindi nga nila inilathala. Kaya nga yan ang pinagpipilitan ni Presidente. Ang problema sa mga abogado kasi, ayaw nilang ipasok yun. Hindi nila pinapasok yun eh. Wala sa depensa nila yun. Pangalawa, yun namang depensa ko na umalis na tayo dyan at bago pa kahit na hindi pa ako umalis, pagpalagay mo ng miyembro, nakakalimutan niyo yung principle of complementarity, paulit-ulit nating sinasabi yan, na hindi ka maaaring pumasok hanggat napapakita mo na walang kakayahan ng isang miyembro mo na usigin ang mga kriminal na nagkamit ng crimes against humanity. O kung may kakayahan naman, kaayaw nila sapagkat sila nga yun. Sila nag-commit ng krimen. Hindi nila nare-resolve yun kasi itong mga abogado rin ni Duterte, mga dayuhan, ayaw na ilabas yun, makakatulong ang abogado na Pilipino. Ayaw nila, siloso masyado Yan ang problema dyan Kaya tingnan mo, pati yung asawa ni Presidente Duterte, hindi makabisita kasi nagkonsulta sa isang dayuhang abogado at sa Pilipinong abogado, nagseselos naman yung Kaufman. Kaya sinumbong sa ICC. Pero mga ICC, naniwala na nakikialam, di naman nakikialam. Karapatan nyo sapagkat siya yung asawa. Abay, Ganon. Hindi natin alam yan Kung gusto pala nating makakuha ng latest scoop, punta tayo dito kay Atty. Salvador Palito. Alam niya Ole Panelo ikaw marami kang nalalaman binar na. Kaya yan ang problema Kailangan kasi, ang concentration mo talaga, walang jurisdiction. Hindi ka maaaring mag-trial nang wala kang kapangyarihan over a particular person or a country. Yan ang napakahalaga dyan na dapat yun ang focus ng mga defense lawyers, hindi yung may sakit. Alam na naman natin may sakit yun Pero may sakit siya, wala siyang sakit. Ang pinaka-depensa mo dyan, wala nga kayong kapangyarihan wala kayong jurisdiction. Kaya wag nyo nang ipilit yan. Kailangan nyo ng pukpok mo para makita na talaga itong ICC pinagpipilitan upang
kaya na sinabi na natin yung mga nakaraang programa, justify yung existence nila. Kasi nga questionable na sila dahil ginagawa nilang politika, puro lang yung mga lying team, ang kanilang pinaprosecute, at ngayon naman yung brown, walang puti. Yan ang importante sa lahat. Ipakita nila na talagang wala kayong jurisdiction kahit sa mata ninyong Rome Statute, sa mata ng batas internasyonal, at sa batas ng saligang batas. Yan. Yan, napakalinaw na paliwanag ni Attorney Sal, mga kababayan. At sa ibang issue naman po, Attorney Sal, hindi raw sasali sa mga pagdinig sa impeachment case ng kanyang ama, si Presidential Son at Ilocos Norte Representative Sandro Marcos. Siguro nabigyan hindi natin alam, pero alamin natin, Attorney Sal, sa report ni MJ Mondehar.